Ah, hello guys, nandito tayo sa sa malaking shopping mall. At ako'y umupo muna rito. At ah, wala pa akong ginagawa. Ikukwento ko sa inyo yung about weight. Ayan, kinat ko. Pag-usapan natin ang about sa school dito. uh, Nagtataka kayo kung yung mga hindi pa nakakarating dito sa Czech Republic o sa Europe na pupunta pa lang rito na mag-aaral. Tanungin niyo ako kung anong mga rules sa school at ang importante ay tuition fee dito. Magkano ba ang tuition fee kung mag-aaral ka rito? Dito sa kanila, free ang school dito. Wala kang babayaran. Kailangan ay ano nga lang, may option na may kunting babayaran. Kaso nga lang, ano ba yun? May babayaran ka sa kantin lang. Yung pagkain lang sa kantin nila, magbabayad ka lang ng worth 700 na sa school kantin nila. Bali isang buwan lang yun. Buwan-buwan magbabayad ka ng 700 crowns or calculation of conversion of 1,000. Don't know magkano yung conversion niya sa peso, maybe 1.5 or 1.6 or 1.8, I don't know. Hindi, 700. Mga ganyan ang presyo. 700 sa kantin, isang buwan lang yun, buwanan ka magbabayad. Kung gusto mo na magbayaran yung buong taon na canteen food nila, pwede. Pero kung halimbawa, kung minsan may sila may binayaran mo minsan sobra, kasi kung minsan 1 week holiday, hindi yun kasama sa hindi kasama yun sa binayaran mo sa kantin nila. Parang may aawas kasi doon sa kantin nila, may bibigay silang ganito kaliit na chips, parang susi ba. Pag pumunta ka doon sa kantin ng mga bata, kantin sa bata basic school, elementary lang. Kasi ang anak ko lang, elementary lang. Nasa elementary pa lang. Ibigyan sila ng maliit na chips. Yun yung i-activate nila yun pag binayaran mo yun. Hindi 740 to. Dati mura lang ang kantin nila. 650 yata. Nung inflation ba, tumaas din. Naging 742 na yata ang binayaran namin buwan-buwan. Kung hindi ka nakabayad, syempre ito-turn off nila yung chips nila. Chips na bigay sa'yo, bigay sa mga bata. Oo. Ayan, may mga tao. At ano ba yung may dumaan sa akin, nakalimutan ko yung sinasabi ko. Ayun nga, yung chips. Yun yung pag nakabayad ka, bibigyan ka ng maliit na chips. I-activate nila yon. Kung halimbawa isang taon mo binayaran, i-activate nila yun ng isang taon. Pero kung buwan-buwan, i-activate lang nila ng isang buwan. Buwanan kami magbabayad. Kung hindi mo yun nabayaran, ito turn off nila. Automatic turn off yun. Mura lang, 700 lang naman eh. So, masasarap pa yung pagkain nila doon. At tinatanong ko yung anak ko kasi hindi naman ako nakaranas na pumasok dito sa Czech Republic, sa Europe. Tinatanong ko siya, masarap ba yung pagkain? Sabi naman niya masasarap at unlimited food pa. Kung halimbawa sa isang plato, i-serve nila
isa-serve nila, naubos mo yun, pwede ka pang umulit. May drinks din, may hot soup din, unlimited din. Kaya mura na yung 700. Ang sabi ng asawa ko, sa one day na magagastos mo lang, iawas nila doon sa 700 for 1 month. Mga 35 crowns lang. Mga 70 peso lang. Unlimited food na yun sa one day. At alam niyo ba, yung mga student dito, wala silang uniform. Kung gusto nila mangsuot ng ganito at maiksing short at saka naka-makeup pa, okay lang. Okay lang. Walang uniform dito, hindi kagaya diyan sa Asia, sa Taiwan at sa Pilipinas. Yung mga student rules ay may pag pumasok may nakasuot ka ng uniform at mapapagalitan ka pa ng principal kapag ang iksi ng suot mo naka-shortcut, wala ka pang uniform. Naranasan ko na yan kasi diyan ako nag-aaral sa Pilipinas. Oo. Ay hindi ko naranasan pumasok dito sa Europe, kaya hindi ko alam. Tinatanong ko na lang yung anak ko. Ang nakikita ko araw-araw hatid sundo ko noon, ilang taon kong hatid sundo yung anak ko. Ilang taon din. Kaya nakikita ko yung mga student kung anong mga klaseng suot. Nakikita ko kapag tag-init, yung mga student dito ang iiksi ng mga suot, tapos yung mga 11 or 9 years old above nagme-makeup na papuntang school. Ang gaganda pa nila, makeup, naka-lipstick. Yung iba lang hindi naman lahat. Yung medyo piling dalaga na, yun ang mga nagme-makeup. At yung mga piling dalaga, talagang papasexy talaga. Pinapakita nila sa crush nila na sexy lang pumasok. Ayun, talagang sexy sila. Ang iiksi ng mga suot-suot. Kung minsan pa nga nakahanging blouse pa nga sila, parang bra lang. Ganun ang style dito. Hindi kagaya dyan sa Asia na pag pumasok ka, hanging blouse ka, talagang pauwiin ka ng principal at school teacher. Naangati ang ilong ko. At dito ang school time nila na pag pumapasok sila sa umaga, kailangan 7 ang school nag-o-open ng 7:40, nag-close ilang minuto lang nag-o-open yan ng 7:40, nag-close yan ng 7:55, ilang minuto lang. Kaya kailangan on time ka rin pumasok. Ang anak ko parating late minsan dati parating late nung hatid sundo namin siya, kasi pag hinahatid namin siya kung minsan sa daan traffic pa kahit na sumakay ka ng bus, kung minsan traffic kung sa umaga karamihan sa umaga kasi yung mga daming sasakyan sa umaga sa harap ng school, kanya-kanyang hatid sundo ng mga magulang ang mga student. Dito pa naman walang motorbike. Yung iba naglalakad, yung iba sumasakay ng tram, yung iba na medyo malalayo inihahatid sundo ng by car. Ayun nga lang, inihatid namin sundo yung anak namin noon by car. Ayun, traffic naman, kaya parating late. Kahit na anong bilis ng asawa ko sa pagdadrive, sa umaga, alis kami sa bahay 7:40. Malapit lang naman, mga 10 minutes driving to school. Hindi namin kaya yung oras na yun. Kahit na mabilis ang pagpapatakbo, traffic sa umaga. Ang traffic sa umaga 7:30 hanggang 8, kasi yung iba papasok pa sa work. Ay yung iba sa school. Ayun, traffic. Kaya yun, free ang school dito, wala kang babayaran. Ang babayaran mo lang yung canteen lang.
Option lang yun. Kung gusto mong kumain or hindi, kapag ayaw mong kumain sa canteen, di huwag kang magbayad. School year, wala kang babayaran. Yun lang. Pero, pero, ano lang, kahit na uniform, hindi kagaya dyan sa atin, sa Pilipinas, namomblema yung ibang nanay tuwing pasukan na. Siyempre, bagong uniform na naman. Ayan, dito hindi na namomblema yung mga mga nanay na katulad ko. Kasi hindi na ako bibili ng uniform. Ang bibilihin ko lang mga lapis, ballpen, eraser, yun lang. Ang lakas naman ng tumawa ng ano. Shoutout sa mga taga-Pangasinan dyan na nanonood. At ano pa, hindi ka na problema kasi kahit na ano yung suit mo, okay lang sa school nila. Magmula baby school hanggang elementary, hanggang teenager, hanggang college, no uniform here. Wala. Diyan lang sa Asia may uniform eh. Oo. At ano pa, ay kung gusto nyo pang magtanong sa akin tungkol dito sa school, dito sa kanila, mag-comment lang kayo sa akin at babasahin ko, i-replyan ko kayo about school dito. Kung ano yung balak nyo, kung may pera kayo at balak nyo pag-aralin yung mga anak nyo rito sa Czech Republic, mag-comment lang kayo at magtanong kayo sa akin. Kasi tagal ko nang nakatira rito, alam ko na. Magto 20 years na akong nakatira rito, alam ko na ang patakaran sa school. Ay, yung anak ko araw-araw naipag-away ako sa kanya kasi kung minsan late na siya sa school, kung minsan may problema, kung minsan tatawag yung teacher. Naranasan ko na rin yung nagko-complain yung teacher, ibang pasaway daw ang anak ko, parating late. Ayun, kumbaga parang sa Pilipinas din, kung pasaway yung anak mo, tatawagan yung parents para pumunta doon sa school at kakausapin. Ganun lang yun din. Parehas lang dito. May meeting din sa school. Ganun din. May meeting din. Kung parang sa Pilipinas, may meeting din ang mga parents doon tsaka teacher. Yun. Ganun din. Ano pa ang itatopic natin? Yun lang, free lang yung school dito. Ang pagkakaalam ko, saan ba yun? Ang baby school nga lang dito, yung kindergarten, medyo mahal. Hindi free minsan. Nung nag-aaral yung anak ko sa baby school, may binayaran kami. Hindi free ha. Ilang thousand yung binayaran namin. Hindi ko maalala, basta may binayaran kami. Ask ko sa asawa ko kung magkano yung binayaran ko sa anak ko sa baby school. Yung pagkain din sa baby school, babayaran din. Katulad sa elementary, magbabayad ka rin. At ano pa ba ang topic natin? About school lang. Ayun lang. Sa school nila, doon sa school nila dito sa maliit na town sa Czech Republic, sa outside Praha ito, may mga foreigners din na nag-aaral, classmate ng anak ko, may Vietnamese, pero yung nanay nila matagal nang nakatira rin dito, may Ukrainian, iba-iba. Alam niyo naman yung war sa Ukraine at Russia, ayun, nagsisulputan mga Ukraine dito. At yung mga anak nila, pinag-aaral nila sa iba't ibang school dito. Allowed naman dito sa Czech Republic eh. Legal. Ayun, may classmates sila. Tapos, yung mga foreigners, may tutor sila. Pagkakaalam ko, sabi ng anak ko, may tutor sila. Kaya natuto rin sila mag-Czech language. Ayun. Doon sa school nila, may English teacher din sila, may English subject din sila. Sabi ng anak ko, marunong sa English. Boring ang English. Sabi niya gano'n. Yung mga kasamahan niyang, yung mga
classmate ba niya hindi marunong mag-English, kailangan matututo siya. Sabi ba naman ako, sabi niya, pati pa naman tubig, pag-aaralan niya yung water sa English. Of course, sabi ko sa anak ko, boring, sabi niya ganun. Lukot talaga porkit marunong sa English eh. Pati para ba yun, di sabihan mo ang teacher mo, teacher, boring na ako sa kay-English mo. Baka sabi ko sa kanya eh, sasabihin mo sa kanya eh, what the fuck, I am so boring. Sabihin mo sa kanya, subukan mo lang. Bukas na bukas, tatawagin yung teacher sa tatay mo. Ay kung gano'n. Ayaw niya subukan. Kaya sabi ko, di nakakatamad ang English. Sabi niya, puro boring ang English ng teacher namin. May English subject sila eh. English speaking yung anak ko. Ay mga classmate niya, hindi marunong sa English. Ayun ang tinuturo na doon sa school. Ay, boring daw siya. Tapos, ano pa ba? Anong oras na? Mamiyat maya, gagala akong mag-vlog ulit ako. At yan lang, yun yung school nila rito. Wala kang problemahin sa tuition fee at uniforme. Ay yung bibili ka lang ng allowed lang kung taon-taon papalitan mo yung bag ng anak mo, okay lang yun. Eh yung anak ko hindi naman nagpapalit ng bag yun, yung school bag niya. Kung ano yung binigay namin, yun na yun. Taon-taon yan ang ginagamit niya. Eh yung binili kong bag eh matagal masira at salamat naman hindi na ako bibili. Hindi maarte basta pag ang anak mo ay lalaki, hindi maarte sa mga gamit yan. Asahan mo lang kapag ang babae ang anak mo, talaga marami kang bibilhin. Ganito ganyan, ay papalitan ko yung next year yung bag ko. Alam mo naman mga babae, maya nagpapalit yan. Ay minsan doon sa Praha ang daming Taiwan nakamit na ako doon, mga student galing Asia. Namit ko sila minsan sa renewhan ng mga visa. Yung iba sa doktor ang kinukuha na doktor, yung iba dentista. Hindi ko na maalala. Nagpaparenew rin sila ng visa. Karamihan naman ng mga politiko diyan sa atin. Isinesend nila yung anak nila dito sa Europe para mag-aral. Karamihan din diyan sa Paris, maraming mga diyan, Pilipino na ama nila yung mga kontraktor. Anak ng mga DPWH nandiyan sa Paris, sa France. Nakapunta na ako doon. Daming Pilipino. Maglakad-lakad ka lang diyan sa Paris, diyan sa marami kang mamimit na mga foreigners. Hindi kagaya dito sa Czech Republic, dito sa maliit na town. Dito, tagal ko nang nakaupo rito, walang foreigners. Ako lang na nag-iisa. Wala pa ako nakita mga Pilipino rito. Wala. Tingnan niyo. Ayan walang mga Pilipino rito. Ako lang nag-iisa. Ayan, ganyan lang yan. Kaya kung minsan pinagtitinginan nila ako rito kasi ako lang nakahalo rito na foreigners, 'di ba? Parang star parati pag naglalakad, parang ngayon lang sila nakita ng foreigner na katulad ko. Para ignorant ba? Para sabihin ganun. Pango, sabihin. Kasi halos karamihan dito ang tatangos ng mga ilong. Ang kaganda pa nila artistahin. Ang mga mukha. Kapag nakahalubilo ka sa kanila, para ka lang katulong. Katulong sa Pilipinas. Ganyan ang itsura. Kaya
Kaya binabagay ko naman sarili ko minsan, magdadamit din ako ng mga ng maganda. Ayan. At dito na lang nagtatapos. Saka na tayo mag-usap-usap. May katabi ako rito ngayon eh. Ayan mga nandyan. Sige na, bye-bye na. Ayan dyan. Ayan. Tara na, bye-bye na.